higit sa lahat, sir, ano daw po yung naging problema sa lupa? Bali ma'am, yung may-ari po nung lupa, hindi na po binebenta kasi yung ito daw po na CEO ng Jade, hindi na nagbibigay ng pera, nagre-remit ng pera na galing sa mga kliyente. Kaya So, in-stop daw po okay. ng owner po mismo, nung naka-SPA po. Mhm. Sino po pera. yung nakausap niyo dito, sir? Sa Jade Real Estate Marketing. Si Janet Yap Yung mismong po mismo. CEO Opo, po. CEO po mismo. Ano pong sinasabi ni Miss Janet, sir? Marami po siyang sinasabi sa amin, ma'am. Saan daw po itong lupa, Sa sir? San Lorenzo, Bibingkan, Sorsogon po. Okay. Sir, na-curious lang ako, saan niyo po nakilala si ito pong Jade Real Estate Marketing po? Bali ma'am, nakilala ko po siya through sa agent po. Kasi may nabila na din po kasi ako dating lupa na ano. Pero okay naman yung transaction doon, hindi sa kanya. Yes. Ngayon, yung agent po, nirefer niya ako doon. Nagustuhan ko naman yung lupa kasi maganda naman talaga yung place. Sino po may pinakamalaki dito na sisingilin po? Ako po ma'am, 150. 150,000 po. Ano po yun? Isang ano na lang po? Cash po? Okay. Saan niyo po nakilala, Opo ma'am. ma'am? Ano po, agent din po. Through agent. At ano po ang ipinangako at ano po yung mga dokumento na inilatag sa inyo? Resibo lang po ang binigay. Sa akin po ma'am, 268,500. Gaano po kalaki yung lupa, sir? 185 square meter lang po ma'am. Ma'am, before po nangyari yung yung pagpunta nila diyan, Yes, ma'am. kinausap na po sila, miniting po sila ng legal counsel namin with Attorney Lina, at alam din po nila na ongoing din po yung pagsampa namin ng kaso sa lot owner which is sa SPA po kay Ana Nicolas Evaresto po. Kasi yung pera po talaga is nandun sa kanila, wala naman po sa akin. Na kanina po, Ako lang ma'am, yung sorry. Ana Nicolas Evaresto, aminado rin po yon kasi nung nagmi-meeting po, pumupunta rin po sila sa meeting, nabidyohan po rin nila yon na aminado rin si Nicolas na nasa kanila yung pera, yung 4.5. Actually, ako may na-refund na po ako. Yung na-refund ko po, yung part ng pera na nasa akin po. Yung part kasi ng pera na sa kanila, nandun po yung kay Ana Nicolas Evaresto. So sila po, aminado, nabidyohan po nila na nagpa-meeting sila Nicolas sa kanila na andun sa kanila yung pera. So, usapan kasi namin with Attorney Layosa at Attorney Lina, ibabalik nila sa akin yung 4.5. Draft lang po yung 4.5. Nung kwenenta po namin lahat ng nakuha nila na may firma po ni Nicolas is 0.5 million. So, pinaliwanagan din po sila. Nagbigay po kami ng ng assurance letter kasi nangako si Nicolas na ipabalik nila sa amin ng May 29. Ang problema kasi, ma'am, kayo po ang unang humawak ng pera nila. Ganito po kasi yon, madam. Kasi as developer, ako po yung nagmamarket ng property ni Nicolas. Nakamuha po kami. May SPA po siya. Then, naka-joint venture po kami. So, ako lang po, yung company ko lang po yung nag-market. Kami po nag-receive ng pera. Then, pagkahapon po, kinukuha sa amin ni Evaresto yung pera. May mga proof po ako niyan. At aminado rin po si Ana Nicolas Evaresto na nasa kanya yung pera, kinuha niya po. So, kahit po sa akin nagbayad, ako po, aminado rin po ako na sa ako tumatanggap ng bayad nila at pinapaliwanag ko po rin po yung pera na binibigay nila sa amin. May pinapakita rin po ako na documents kasi actually nasa akin yung title niyan ng Nicolas Property kasi ako rin po yung nagtubos niyan kasi nakasanla po yan. Sino po Ma'am, ba itong ma'am. Ana, ma'am? At nasampahan niyo na po ba ng kaso yung ano pong pangalan, ma'am? Yes, Ana? po. Ana Nicolas Evaresto po. Ma'am, yes po. Nasampahan na po namin. Ang AR po, since po kami ang nag-receive, automatic po magbibigay kami ng... Hindi pa po sila ma'am nagkakarap. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Pasensya na po na Ma'am Janet. Yes po. Kasi ang problema, ma'am, kayo po ang hahabulin. Dahil kung tutuusin, wala naman po sa kanilang kontrata yung pangalang pong Ana. Kayo po ang nag-receive ng pera. So kayo po talaga ang hahabulin ng complainant Ma'am, dito po. Actually, No? ang kontrata po, hindi po ako ang nakapangalan. Si Nicolas po ang nasa kontrata, hindi po ako. Pero yung sa Kung receipt, ako ma'am, po na ang nakatanggap po ng pera, Yung kayo sa po. AR po, ma'am, ako po yung nag-receive nun kasi nga company ko po yung Ano po? ginamit na mag-market. Ano po ang sabi po ni Ma'am Ana, ma'am? Para po doon sa refund po. Ang sabi nga po ni Nicolas is ibabalik sa amin, but till now, hindi pa rin po na ibabalik. Okay. Oo, kasi kung silang dalawa naman pala yung naka-sign dyan sa kontrata at si Ma'am Janet, if I understood it correctly, ang naka-receive ng pera na binayad ng mga complainants natin, then liable talaga si Ma'am Janet to return kung ano man yung na-receive nilang pera. Kasi syempre, the money that was given to them, kahit 100,000 or 200,000 pa yan, was supposed to be a payment
tama ba, payment doon sa kanilang lote na binili sa isang developer, 'di ba? So Yes po. kung ganun yung scenario, Shari, then pwede nilang kasuhan si Ma'am Janet, kasama na rin si Ma'am Ana Nicolas. Pwede yung dalawang yon. Or kung may korporasyon yan, pwede din nilang isama yung korporasyon. Being na developer din naman yung nagbenta ng lupa sa kanila. Kahit kasi sabihin mo na, naririnig ko kasi sinasabi ni Ma'am Janet kanina, sila lang yung nagmamarket. The fact na sila yung nakipagkontrata at sila din yung nag-receive ng pera doon sa mga complainants, pwede silang maging liable at isauli yung pera doon sa mga nagko-complain ngayon. Maitanong lang po namin, Attorney Manila, if meron po bang contract to sell ang Jade Real Estate Marketing po? Ma'am, yung as regards mga contract to sell, I'm not so sure, pero dito po sa kahawak kong documents, wala po kaming hawak ng mga ganong tawag dito, contract to sell. However, meron kaming mga monitoring actions addressed po namin kay Miss Janet Yap ng representing Jade Real Estate Marketing Incorporated. Thank you so much po for this Opo. opportunity Yes po. para po ma-clarify natin Yes yung po. tamang proseso and ang mga dapat gawin dyan po sa sitwasyon natin. Well, unang-una po sa pag-offer ng mga, yan po kasi parang in effect subdivision lot na po ang ino-offer ng ating Jade company. So dapat po, unang-unang dapat meron silang dokumento or document is the license to sell. Yung license to sell po para, ibig sabihin, pag may license to sell po from the issued, then ibig sabihin po niyan, yung ibang permit na comply na, and ngayon po, meron na silang parang right or authority to sell. Pero prior to that po, Ma'am Shari, hindi lang po diretso agad sa license to sell ang kailangang makuhang permit. Magsisimula po yan sa tinatawag natin na development permit na in the case of Sorsogon City, it must be secured from the Sangguniang Bayan of Sorsogon City para po mabigyan sila ng karampatang development permit. Then after that po, yung development permit na po yan, yun po ang isa sa mga requirements para sa pag-secure ng certificate of registration and license to sell sa aming departamento po para ma-authorize po dyan ang ating developer na magbenta. And meron pa po yan iba pang mga corresponding documents po na dapat ma-comply. For example, subdivision plan, yung ECC, Environmental Compliance Certificate from the DENR, and basic po dyan yung tinatawag po natin na zoning certification manifesting or indicating that the lot is already residential in accordance with the Comprehensive Land Use Plan and Zoning Ordinance of Sorsogon City. Sana po ay matulungan po natin itong mga lumapit kay Senator na through your office, maipatawag po natin si Ma'am Janet Yap. Gayon din po yung si Ana Lisa Nicolas Evaristo para po malaman po natin kung anong plano nila at maobliga po natin na i-refund na po, ibalik na po yung mga pera po ng mga lumapit dito kay Senator Raffy po. Yes po, Ma'am Shari. We can do that po. Ma'am Shari, gusto ko lang po i-clarify na dalawa po ang options dito ng ating mga buyers. Of course, we are going to exhaust yung monitoring pong powers ng DSUD 5 para po ma-refund po yun. Meaning po ng monitoring authority po namin, through letters lang po, action na namin yung kanilang hinaing na ma-refund kung yan po ang gusto mangyari ng ating mga buyers. But worst case scenario, kung wala pong mangyari doon, then meron pa po silang isang recourse under the DSUD department. And yun po naman ay ang by filing po ng verified complaint, doon naman po sa aming attached agency, ang aming korte, yung pong sinatawag natin na Human Settlements Adjudication Commission. So Ma'am Janet, magkita-kita po tayo no, kung meron po kayong ibang properties na kaya nyong ibenta nyo, makapag-refund lang po kayo. Or unless hanapin nyo po itong si Ana Evaristo para ibalik na po yung pera. Sige po, okay. Pag-uusapin po namin kayo na i-reschedule po natin yung paghaharap nyo po sa tanggapan po ni Attorney Manila. Si Attorney Manila po mismo ang haharap po sa inyo kasama po si Ma'am Janet, no? Para malaman po natin from there kung ano po ang next na gagawin po nila Miss Janet. Tulungan na lang po tayo dito para mabawi po natin. Mai-refund po natin, ha? So tayo na din po ay mananawagan kay Ana Lisa Nicolas Evaristo na tulungan na natin si Ma'am Janet na kung maaari makipag-ugnayan ka na kay Miss Janet para po matapos na to at maiayos na po natin ano yung problema po ng mga lumapit kay Senator Raffy. Maraming salamat mga ma'am and sir, ha? Maraming salamat.